yung patient, magiging patient ang isang, dapat ang patient ang isang pinuno. Panglima, yung humility, mapagpakumbaba. Hindi mayabang, hindi padalos-dalos na. So ito po ay isang magandang katangian ng isang leader. Dapat humble siya sa kanyang sarili. Pang-anim, yung willingness to seek consultation sa mga followers niya. Yung meron siyang ginagawa upang paano mahingi ang mga opinion, yung mga kinokonsult niya ang kanyang mga pinamumunuan. Bilang isang leader, meron ganon na pag-ugali, yung hindi lamang siya yung masusunod, ngunit kinokonsult niya. Meron siyang consultation. Kaya yan po ang mahalaga, dahil sinabi yan sa loob ng Quran, yung consultation. Kaya sa paggawa ng mga balangkas ng mga leaders or mga gobyerno may mga consultative body upang sila yung magko-consult sa mga publiko kung ano yung mga view at mga opinion ng mga publiko. Kaya yun po yung mga mangilan-ngilan. At doon naman sa mga pinamumunuan, ang kanilang katangian dapat masunurin po ang mga pinamumunuan. Masunurin, ngunit very observative, very meticuloso dapat, na in the sense na kung ano yung hindi nararapat, dapat nila ituwid dahil meron silang pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinabayaan lamang nila, magiging unjust yung kanilang mga pinuno. Pangalawa, dapat meron silang dynamic habit of bilang mga pinamumunuan. Yung bilang mga mamamayan ay kinakailangan masigla sila, nagpa-participate sila sa kung anumang mga aktibidades na ikauunlad sa kanilang mga lugar o kanilang mga bayan, kanilang bansa. Hindi yung magiging pessimistic yung sila lang okay na yan, hindi magpa-participate. So sa tingin po natin, in relation doon, pag kinumpara natin yung mga politics at diniscuss natin tungkol sa Islam, at sa ngayon halos hindi na nagkakalayo. Yung nga lang ang kaibahan ng Islamic politics, Islamic leadership, ay ang batas dito kinakailangan ang sundin or masusunod ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga namumuno lamang, sila yung mga bilang taga katawan lang or representative, at sila yung nag-execute ng mga batas na kung saan pinapairal o napapaloob sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sa kanila yung absolute power. Hindi katulad dito sa ating batas na kung saan konstitusyon na nanggaling sa mga United Nations halimbawa, or konstitusyon ng bawat bansa, nag-aangkin ng absolute power ang mga pinuno at mga ibang may kapangyarihan. Pero sa Islam po hindi, bilang representative lamang yung mga pinuno, bilang taga katawan lang o representative, na sila yung magpapatupad ng batas na yun. Kaya yun yung slight difference doon. Otherwise, kung ang mga batas ng mga bansa na yan ay may sa katuparan at may sa batas ng tama, ay nandoon din nakikita natin ang hustisya. Ngunit alam nga natin, ang batas ng tao ay kayang-kayang balututin, kayang-kayang suhulan ang mga nagpapatupad ng mga batas, at yung mga bulwagan ng katarungan ay nagiging bentahan ng bulwagan ng katarungan. Yan po yung katotohanan dyan. Yung bulwagan ng katarungan ay nagiging bentahan ng bulwagan ng katarungan. So minsan nawawala yung katarungan. Pero sa Islam po, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa anak ko mismo ang nakagawa ng kasalanan, kapag siya nagnakaw o anuman, kapag siya nagnakaw, ako mismo ang puputol ng kanyang kamay. Dahil dapat ipatupad talaga yung justice or yung batas na sinabi ng dakilang tagapaglikha. Ganon yung slight difference doon sa politics natin dito sa lupa or sa
ating mga iba't ibang bansa, sa ating bansa mismo, at sa politics ng Islam na kung saan universal po ito, international. Walang Saudi, walang Pilipinas, basta batas yan ng Islam, pinapatupad na kung sa. Pero dito po, katulad ng sinabi natin sa Pilipinas, ay hindi natin yan isabatas or ma-exercise yung total tinatawag Sharia court or Sharia law, dahil wala tayong Sharia law dito sa Pilipinas, dahil tayo ay nasasakupan pa rin ng konstitusyon o batas ng Pilipinas. Walang total na Sharia law dito. Ang Sharia court, ang kanyang function ay upang mag-ano lamang ng mga marriage contract o mga papeles, pipirma, ganito. Pero yung isa batas at isa buhay, ang talagang Sharia law ay wala dito sa Pilipinas. Well, hindi po nakapag-online yung ating bisita sa araw na ito. Tayo po ay dumating na rin sa eksaktong oras. Sa puntong ito, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa ating mga listeners at mga manonood sa ating programa. Tayo po ay naganyaya muli na makinig at manood sa ating palatuntunan ng Islamic Awareness. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagsasabi, wa ilallika, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.